Ipinahayag ni Soyo ang kanyang pag-asa na sasabihin sa kanya ng Patriarch tungkol sa kung ano ang haharapin niya. Samantala, sa isa pang bahagi, napag-usapan na ang pamilyang Namgang ay mapabilis ang proseso ng kasal kasama si Young Lady Han at sumang-ayon ang Patriarch na hindi ito sa kanyang pinakamainam na interes. Sinabi sa kanya ni Soyo na hindi ito para sa kapakinabangan ng dalawang kabataan, ngunit para sa kapakinabangan ng pamilyang Namgyeon. Ito ay para sa benepisyo ni Sangaat. Nais na tiyakin na ang pag-aasawa na ito ay nangyayari, kahit na kailangan nilang gumawa ng mga mapilit na hakbang. Gayunpaman, ang pamilyang Han ay walang dahilan o ang kapangyarihang tumanggi. Kung narito si Sangga ngayon, hindi mag-atubiling si Soyo na subukang makipag-usap sa kanya, ngunit napagtanto niya na malayo siya sa Iron Union. Tulad ng sinabi nila, ang problemang ito ay hindi malulutas sa isang araw. Kaya't nagpa siya ang tao na ilagay ito hanggang sa huli. Nagpa siya siyang makidnap ang isa sa mga kaaway. Dinala niya siya sa bubong upang makausap siya. Kalaunan, si Sana ay bata pa lamang nang siya ay inagaw ng pamilyang Mayon. Pagkatapos ay naibenta siya sa isang negosyante ng alipin mula sa Shaanxi, lalawigan, kung saan siya ay pinalaki bilang isang tool sa pagpatay. Siya ay isang kapas-palad na bata, at sa gayon ay hinanap ng Patriarch ang kanyang mga magulang sa lahat ng dako. Gayunpaman, dahil sa malubhang pagsubok at pagsasanay, nawala ang memorya ng kanyang nakaraan. Dahil dito, ginawa ng Patriarch na kanyang anak na babae, at kung si Sana talaga ang anak na babae ni Master, si Soyo ay hiniling niya sa kanya na tulungan siyang makahanap ng kalayaan. Nakita mo, tinanong ang nakidnap na lalaki ng isang katanungan, gusto mo ba talagang maganap ang kasal kasama si Young Lady Han? Di ba? Dahil dito, nagpa siya si Soyo na malaman kung bakit sila napipilit na hawakan siya. Sa sandaling iyon, isang tao na kamakailan lamang ay nagsalita sa Patriarch sa kanyang mga tauhan na kinatakutan sila ng kanilang kaaway, na nakilala niya ang kanilang kahusayan. Idinagdag niya na walang sinuman sa lalawigan ng Anhui na nang ahas na harapin ang mga ito, maliban sa Hang Nim. Nabanggit niya na madali itong gawin ang pamilyang Han at ang matandang lalaki nito, ngunit biglang isang tao ang lumitaw na may kidlat na nagniningning na kakaiba sa paligid niya. Tanong niya, sino ka? Ngunit hindi sumagot ang tao, at nagpa siya na ipakita sa kanila ang isang bagong pamamaraan, puppet theater. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit kung paano natutunan ni Saiyo ang diskarteng ito. Tinanong ni Saiyo ang kanyang Panginoon tungkol sa puppet teatro, at sumagot siya na, oo, ang kasaysayan ng kataas-taasang artillery general ay bumalik ng higit sa 1,000 taon. Sinabi ng Panginoon na nakilala nila ang maraming martial arts masters at nakamit ang napakalaking resulta na lampas sa normal na lahat ng mga nagawa na ito ay hinihigop ng kanilang sining, na nag-ambag sa pag-unlad at pagpapalakas nito. Siyempre, ang puppet theater ay isa sa mga pamamaraan na ito. Ang puppet theater ay isang pamamaraan kung saan pinagsama nila ang kanilang enerhiya sa katawan ng kanilang kalaban upang makontrol ang mga ito tulad ng mga puppet. Mayroong isang bagay na nakakatakot tungkol sa pamamaraang ito. Pinapayagan hindi lamang upang makontrol ang mga paggalaw ng katawan, kundi pati na rin upang baguhin ang pangunawa sa target. Gamit ang puppet, maaari mong ganap na burahin ang iyong presensya at pagsamahin sa pangkat ng kaaway. Ang pangunahing bahay ng pamilyang Nangon, isang tao ang nakatayo sa bubong ng isa sa mga gusali. Tumingin si Kay sa paligid at napansin ang isang malaking bilang ng mga tao, tulad ng inaasahan mula sa pamilyang Nangon. Ang mga ito ay ordinaryong martial artist, at magkakaroon siya ng problema kung hindi siya pinagsama sa kanilang mga tao, kahit na hindi pa rin siya makakapasok ng hindi napansin. Nasaan? Tinanong ni Doc Chin ang lalaki sa kabayo, at sinabihan siyang malapit sa harapan. Tinanong niya kung hindi pa niya natapos ang kanyang interogasyon, na naglakbay sa buong kontinente mula noong kanyang kabataan at nakakita ng maraming martial arts, mahirap paniwalaan na ang aralin ay nananatiling totoo, lalo na binigyan ng kanyang kasanayan at pagpapahirap. Matapos marinig ang pag-uusap na ito, nagpa siya si Soyo na makita niya ang mukha ng lalaki para sa kanyang sarili, kahit na hindi niya isinasaalang-alang ang kahilingan ng nakatatanda. Ayaw niyang lumaban ngayon, kaya mas mahusay na ilipat ng tahimik ang harapan ng pamilyang Namgang. Dahan-daang lumapit sila at mas malapit sa loob. May isang hagdanan na bumababa sa ilalim, sa tabi mismo ng apoy ay isang tao.
May isang buong bilangguan dito. Nakita mo napansin ang amoy ng dugo, sugat, pus at isang napakalakas na hindi kasiya siyang amoy ng laman ay nasa kapaligiran. Tiyak iyon. Sa koridor, tinanong ang isang katanungan, nasaan si Duke Chin? Siya ay pinangunahan, at ang batang Nim ay tumayo mismo sa tabi ng katawan na kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa kanila, at hindi pa nila nakilala ang isang tao na matigas ang ulo. Ang pangatlong matanda ng pamilyang Namgyan, sinabi ni Namgyan Dokchin na sinubukan na nila ang 20 iba't ibang mga pagpapahirap, ngunit ang ginawa niya ay sumigaw at hindi sumasagot sa isang solong salita. Hindi makapaniwala si Yunim na maaari niyang matiis ang kanyang pagpapahirap, at tila siya ay talagang matigas. Nangangahulugan ito na ang maginoo na pagpapahirap ay hindi gagana sa kanya. Yun ay nagpasya akong tanungin siya sa kanyang sarili. Lumapit at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung anong uri ng bagay na natanggap ni Huang Bogo at kung bakit pinipigilan niya ang kanyang bibig unawain kung paano niya magagawa ang ganoong bagay upang mailigtas ang kanyang sarili. Mas mabuti para sa kanya na mamatay kaysa sabihin kahit ano. Kinuha niya ang tibak mula sa ikatlong lalaki at sinabi na kailangan niyang baguhin ito balang araw. Pagkatapos ay inikat niya ang tibak upang ang dugo ay lumipad sa lahat ng direksyon habang sinaksak niya ang biktima. Sinabi niya na puputulan niya siya mula sa balikat hanggang sa tiyan. Ipinagpatuloy niya na ang biktima ay malapit ng mamatay, at kung sinabi niya ang katotohanan, maliligtas siya. Kung hindi niya ginawa, magsisimulang muli siyang pumatay. Pinakinggan ni Soyo ang mga salitang ito at narinig nila na nagsasabi na kung namatay siya sa panahon ng pagpapahirap, ang Bureau ng Bakal na Kabayo, na kung saan siya ay nag-aalala tungkol sa ganap na pagod. Siya ay lumuhad at halos hindi ito makatayo. Agad na natanto ni Soyo kung sino ito, at alalahanin ang gabing ginugol nila sa ilalim ng mga bituin kasama ang Bureau ng Bakal na Kabayo. Ito ay nagpasya si Master Mok Soyo na lumabas at ipakita ang kanyang sarili. Agad nilang sinimulan ng pagtatanong sa kanya kung sino ang hindi niya naiintindihan. Agad na naramdaman ni Kyung Nim ang kanyang enerhiya mula sa sandaling pumasok siya sa teritoryo ng pamilya. Nagtataka siya kung bakit hindi siya agad na nagbigay ng pansin. Ngunit si Soyo ay may hawak na 2 daliri na may isang zipper sa kanila. Itinuro niya ang mga ito ng diretsyo sa kadena, at nasira ito. Ngayon si Mac ay hindi nakakulong sa isang mabibigat na kadena. Bumagsak sa lupa, siya ay humagulgol, at ang mga tinig ay maaaring marinig sa background, na tinatanong ang batang lalaki, kung paano siya maglakas loob na pumasok sa lihim na lugar ng pamilya Namgyan. At sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung anong impormasyon ang nais nilang makuha mula kay Mac, ngunit mahigpit siyang pinahirapan, at hindi ito magiging kataka-taka kung namatay siya. Ngayon, hawak si Mac sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Soyo na kailangan niya ng tulong, at idinagdag na mayroon silang 2 pagpipilian, tumawag sa isang doktor o umalis sa kanyang paraan. Itinuro ni Duke Chen ang kanyang tibak sa direksyon ng batang lalaki at binalaan siya na ito ang huling oras na tatanungin niya kung sino siya. Nagbanta siya na si Soyo ay may mas mahusay na sagot, o puputulan niya ang kanyang lalamunan. Si Sayo ay walang pagnanais na makipag-usap sa kanila kung hindi sila tatawag sa isang doktor. Hiniling lamang niya sa kanila na umalis. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang tulungan silang gawin ito sa tulong ng kidlat, na nagsimulang lumiwanag, nagpapaliwanag ng kanilang mga mukha at tinusok ito sa buto. Ang balita ay kumalat tungkol sa Diyos ng digmaan, na ang pamilyang Mayen at ang mga mangangalakal na itim ay natalo sa kanya, ngunit ang patriarch ng pamilyang Namgon ay hindi inakala na mahalaga ito. Naisip niya na si Dong Chang, na dating pinakamalakas na martial artist sa buong lalawigan ng Liaoning, ay naging isang walang magawa na matandang lalaki, ngunit ang katotohanan na maaari siyang matalo ng madali ng isang binata na naging sanhi ng pag-aalala ng patriarch. Ang nag-aalala pa sa kanya ay sinabi ng liham na iniwan ng binata si Tang at patungo sa timog, pupunta sa bintana. Inutusan niya na hanapin siya kaagad, ngunit biglang narinig ang ilang mga tunog. Isang labanan ang naganap laban sa ilaw ng buwan. At hindi maiwasang tingnan ni Soyo at makita ito. Hindi rin niya mapigilan ang pagpigil sa kanyang kapangyarihan. Itinuring niya ang mga idiots na ito na maging mga scoundrels na tumayo sa kanyang paraan. Ang dalawang iyon ay nakakaalam ng maraming martial arts, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang bagay na tulad nito,
at ngayon ay nagtaka sila kung paano nila ito labanan laban sa kanya. Patuloy nilang hiniling sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili. Ang pangalan ko ay si Dan Soyu mula sa Goryeo, ngunit marahil ay wala itong ibig sabihin sa iyo, di ba? Sinabi, Soyu, hindi ko gusto ang palayaw na ibinigay sa akin ng mga tao mula sa mainland, ngunit mahusay ito para sa pag-refresh ng iyong memorya. Kailangan mong tandaan sa araw na ito at ang aking pag-aral bilang Diyos ng digmaan. Sabi, sa iyo, kaagad. Tinanong ni Doc kung sino ang taong ito. Napagtanto din ni Hang Nim na nakaharap sila sa Diyos ng digmaan, na sinira ang pamilyang Mayan, at ngayon nahaharap sila sa isang napakakagiliw-giliw na larawan, lalo na isang banta sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, natanto ng Patriarch na dumating ang isang espesyal na panauhin, at nagpa siya na makilala siya ng may dignidad. Tiningnan niya ang taong ito na may hawak na hostage sa kanyang mga balikat, at natanto kung ano ang mangyayari. Ang harapan ng kanilang pamilya ay isang napakahalagang lugar, isang bahagi ng kanilang kasaysayan na ipinagmamalaki nila ng higit sa 100 taon. Inutusan ng Patriarch ang alipin na maghanda upang matanggap ang mga panauhin na ipinasok na ni Soyu, at tinanong sila kung ito ay langit na panahon ng matuwid na Taebak. Tama iyon, ang makalangit na panahon ng matuwid na Taebak. Sumagot ang Patriarch, idinagdag na sinusunod nila ang katwiran ng Taebak at ang kawalang kilos ng landas kahit na sa mga 1,000 na taon. At itinuturing niyang angkop ang mga salitang ito upang ilarawan ang kanyang mga merito. Ikaw ang Diyos ng digmaan. Narinig na kita, sinabi ng Patriarch, na napansin na siya ang Samira sa pamilyang Moyong. Pagkatapos ay nagpunta sa Taoyuan at pinunasan ang lahat ng mga bakas ng mga itim na negosyante doon. At pagkatapos ay tinanong niya ang batang lalaki, ano ang nangyari upang magdala ng isang kilalang bituin sa kanilang pamilyang Namgyeon. Sinabi lamang ni Soyu na ang Master Mok ay nangangailangan ng tulong at kailangan niyang mailigtas muna. Ang pagguhit ng kanyang Taebak, paulit-ulit na pagligtas ng Patriarch at tinanong siya kung naintindihan niya ang sitwasyon na naruroon niya. Sinabi niya na hindi siya nagmamalasakit kung ang taong ito ay buhay o hindi, at idinagdag na hindi siya nagmamalasakit kung sino ang sumalakay, ngunit na ang sinumang gumawa nito ay karapat-dapat na mas mababa sa kamatayan. Siyempre, mahalaga sa kanila si Mok, ngunit dahil lamang sa impormasyon na mayroon siya kung siya ay namatay. Ang kailangan lang nilang gawin ay makuha ang ibang tao mula sa Bureau ng Bakal na Kabayo at magyusisa sa kanya. Kinuha niya ang mahusay na maharlikang Taebak sa kanyang kamay. Siya si Namgang Mok-in, ang Patriarch na kumakatawan sa henerasyon ng pamilya Namgang pagkatapos ng henerasyon, ang tinawag na tao na walang hanggan. Gamit ang Taebak na ito, marami siyang buhay, at kahit na siya ay buhay pa, ang tanging layunin niya ay gawin itong isang gawa ng katwiran.